Yung partner ko hindi siya gano'n eh. Alam mo ba, kayang mag-outing nun, buwanan kami ng kailangan. Ganon? Ng 3 araw, walang paramdam. Binabalikan naman niya kami, pero parang nakukulangan ako sa'yo. Yan lang, shoutout ka na. Shoutout mo yung hero mo. Huwag na lang pala. Ah, It's complicated. ay, ganon? Ha? Ito na nangyari mo. Ay, Guys, mga ganyan na. ka na lang. Focus na lang sa mga Pero may boyfriend kayo, ma. hindi ko rin masabi. Ha? Bakit? It's complicated. Talaga? Walang libre. Hindi. Bakit? Nasa Nasa abroad? hindi. Ang tawag sa ganun ko yan. Rough road ang amin yan. Relationship. Ah. Pero ilang taon kayo? Four. Ah? O yung 10 years ko nga, nag-iwalay din ba? Talaga? O, di ba? Anak namin. Dalawa ng anak niya nag-iwalay. Pero hindi ka kinasal. Doon sa Yung sa dalawa. dalawa anak. Kaya dinadala ko na lang yun. Di ilang taon na anak niya mo? 13 ma. 3 years? 13. 13 tsaka Saka 8. 8. Tapos yung puso ko. Dito sa 4 years. 2 years. Ilang taon ka na ba, ma'am? 35. Ha? 35. Bata ka. Pero wala na. Dahil pwede na! Lahat ng pagdududaan mo. Di bagong tao makikilala. Ayun lang. Ganyan lang nangyari sa akin. Kakagwapo naman masyado mo. Kaya yun na nga eh. Kaya. Kapag hindi na nga gwapo, dapat nga mas wala. Di ba? Dapat ilalagay mo din yung pagiging malandi na Sancho, diba? Tuti na lang, di ako gwapo. Mabait lang. Ewan ko ba? Buhay talaga. Pero alam mo kasi yung mga babae, hindi ka maniniwala na yung mga babae hindi nadadala sa pagkakagwapo lang. Oo naman. Mas maano sila kapag yung lalaki. May sense of ma-comfort. humor. Ayun, may sense of humor din yun eh. Sa ganun ka gwapo. May dating, pero Oo. saka ano yun eh, kaya parang hihinayang ko kasi 9 years kami naging magkaibigan bago naging kami. So, di ko siya nakilala naman eh. Kaya parang sa akin yung ginagawa yung treatment. Pero hindi ako naniniwala eh. Oo, di ba? I believe you're a better person than that. Hindi ganun ba akong pinaranasan? Ay. Binabalikan naman niya kami, pero parang nakukulangan ako sa'yo. Kasi kami pa yung dumadayo ng anak na sa Ay, gano'n? ay siya yung may move kung gusto niya kami balikan, dapat siya yung mag-e-F. Oo. Pero at least nasuportahan naman. Hindi natin. Ha? Hindi. Like sobrang, ano ba tawag nila sa akin? Bakla nga daw ako ng kat. Ako yung pumulay sa kanila. Pero okay lang naman. Sa akin ko ngayong pera, madaling kalutan. Pero yung ayusin na lang sana yung treatment sa'yo. Hindi lang kapalit pa ano mo, sinasakripisyo mo. Kasi ko sa una ko, ang natutunan ko doon, Oo. I grew apart sa mga anak ko. Parang magkakasama kami sa bahay, pero hindi ko na alam kung ano yung paborito nila, na nagbabago naman na yung preferences nila. Dahil na, trabaho ako ng trabaho. Ayun lang. So, natuto ako nung nagkaroon ako ng baby dun sa partner ko. Ano naman, parang I tried na mag-work from home, ganyan. Hindi talaga pinakaya ng sweldo lang na naka-work from home. So, I work. Tsaka nakakabaliw ha. Kasi, dalawa lang kayo eh. Tapos, minsan, anong oras na siya umuwi? Kasi siya yung nag-office eh. So, anong oras na siya uwi? Pag may mga lakad pa, pag galit siya sa'yo, hindi siya mapapaatang. Nakaka-ubert eh. Eh, may mga trust issues na. Ayan. Minsan naman yung reason kung ba't ako nagkaroon ng trust
parang fear lang naman kung hinahanapan ko sa mga update or asura. Kaso wala. Ganon? Oo. Kaya nagiging historical ako. Ako dyan ako sa part na yung baliktad. Pag nag-enjoy ako, tapos hindi ko kasama yung partner ko, all the more na nag-update. Kaya nagsisend ako ng photos, na parang pinapakita ko sa kanya, nag-enjoy ako. Pero hindi ko ito pinapakita para maiiyak ka. Pinapakita ko pa kasi gusto ko na ipafeel sa'yo na masaya. Tapos ikaw yung unang nakakahala. Yung parang gano'n. Yung partner ko hindi siya gano'n. Alam mo ba, kayang mag-outing nun, buwanan kami ng anak. Ganon? Ng 3 araw, walang paramdam. Talaga? Oo. Parang buhay pinata ka, gano'n. Oo, tapos uuwi yun. So, nung time na napuno na ako, umalis na lang talaga ako bigla. Tapos yun na, alam mo nung umalis ako, mga first 2 weeks lang sa nagpaparamdam. Na ayusin daw namin, pasasayahin din ulit. Tapos nung nagkasakit ako nun, yung anak ko na hospital kami. Kasunod na linggo. Tapos nandun naman siya, na-appreciate ko naman yung pagbantay niya sa anak na. Tapos, parang pinauwi niya muna ulit kami dyan sa Makati para makapag-test. Nung nandiyan na kami, after a week lang, tinanggal na ulit niya yung location niya, hindi ka ulit nag-a-update. Kaya parang ako na natrasabante din ako kasi hindi ko alam kung ano bang gusto niyang mangyari sa akin. Kung gusto ba niyang bumalik kami. Mga 3 months natin kami balis sa kanya Pinapakita sa akin na ayaw niya, hindi niya sinasabi directly na ayaw niya sa akin. Lagi niya sinasabi na ako yung nagtatago ng anak namin. Paano daw niya ako isasama sa mga lakad niya. Reverse psychology yan So ako litong-lito ako. Ano bang gusto mo? Pumalik ka mo tapos, o hindi? play safe sila na, na parang, ikaw pa may mali na sila naman ang magawa ng kalokohan. Medyo nakilala ko na siya kasi syempre naging kaibigan ko. Yun lang yun. Ang lagi niyang storyline, siya yung iniiwan. So ako naman, hindi ko naman natatanong bakit ka iniiwan. Siyempre, ang off nun, hindi lang itatanong mo sa kaibigan mo. At saka, hindi naman naamin ng lalaki kung nag-cheat sila nung time na yun, kaibigan pa palang, umaamin siya sa akin mga kagaguhan. Tapos yan, biglang wala So ako, akala ko naman nung time na yun, parang na-appreciate ko yung honesty niya and transparency. So I was expecting na ganun din to sa akin. Ganun siya all throughout the relationship. Tapos biglang nagbago. Until nung nagbabago na siya, sobrang napuprostrate ako. Yun dito pag hindi siya magpaparamdam, makikita mo active siya. Tapos biglang pag mag-chat ka, biglang patay na yung phone. Diba? So, naiinis ako. Tapos makikita ko, tipid sa mga barkada niya, hawak mga niya yung phone niya, mga ganyan. Kasi nga, there was a time pa na nabasa ko na magka-chat sila ng ex niya. Tapos parang pinapunta siya ng exes and dinedeny niya sa akin. Sinabi ko sa kanya, pumunta ako sa inyo. I was riding a grab. Balik-balik ako. Wala yung hormone. Sabi ko hindi nga talaga inaakay. May nabasa na ako. Sabi ko, so doon ako natauhan ng una. Diba? Tapos bumalik yun sa akin. Nagmamakaawa siya. Like, he was waiting for me napagbuksan ko ng gate for 10 hours. Ano? Oo. Tapos sa 10 hours na yun, ang nakakaloka, Valentine's Night. Nakakaloka, nakita ko nag-heart reaction sa mga pictures ng mga babae na nag-upload ng February na O parang saan, lakas na loob mo na makikipagbaligan na sa akin. Tapos kung sino-sinong babae yung binabati mo ng Valentine. Diba? Kung sino-sinong babae yung nire-reactan niyo. Tapos nagmamakaawa pa sa akin that you're playing the victim card. So, ito yung unang beses na naghiwalay kami. Pero nung time kasi na, wala pa kami pinakita. Kaya parang medyo mas madali sana for me. Alam, hindi niya ako inanakan. Nung time na yun. Doon ka niya binugtis. Oo, kasi isa niya daw namin, ba't daw kami hiwala? Kahit lang wala yan na. Tapos bakit daw pag nagkaanak na kami, hindi na daw, bago na yung isip ko, di ko na siya iwan, basta parang pinapalabas niya, palaging ako yung nag-iiwan sa kanya. Pero ang totoo niyan, may pagka-selfish kasi yung ganyan tao, di ba? Tapos tinutulak. Sabi ko nga, ikaw nagtutulak sa akin pala. Nung lumayo ako, sasabihin mo sa akin na iniwan ka. Di ba? Kasi yun. Kaya hanggang ngayon nalilito ako.
Kaya it's complicated. Alam mo, ikaw lang rin nakakasagot yan at makakagawa kung anong paraan ang pwedeng talagang dapat gawin. Sinasabi nga rin nila sa akin. Problema raw sa akin is Kasi paulit-ulit naman eh, di ba? ako hindi ko sa magawa ko kasi ito yung Ardoco. Mahal mo kasi. Yun din. Tapos may anak kami. Ano ka kasi yung marupok. Sabi nga sa akin, ano nangyari sa'yo? Hindi ka naman ganyan. Yun, di ba? Marupok ka kasi. Kasi may mga pagkakataon na parang feeling mo lang na fall out of love ka. Gusto mo lang ng space. Pero Diba? hindi mo gusto na hindi intended to cheat or whatever. Yung mga ganun. Kasi nangyari din sa amin ganun. Parang nakikipag-break ako kasi nga yun yung unang beses parang ano pang ginagawa mo sa akin? Naglalaro mo ba yung emotions ko? Pag okay na ako, bigla kang susugot dyan. Tapos pag hindi, pag mahal na mahal na ulit kita, bigla mo kong iwanan. Ang So, kulit, di nalilito ba? ako, sobrang nag-push and pull siya. So, nasanay ako sa ganung cycle. Parang, kaya takot na din ako magkaroon ng pag-upgrade. Kasi parang nasanay ka na parang, okay na naman ginagawa niya sa akin. O pag na-realize niya na nami-miss niya ako, bigla naman nagiging malambing eh. Bigla naman mahal ulit ko yung mga ganyan. So, parang feeling ko yung cycle ng mga healthcare. Hindi ko nilalakad. Pero parang ganun syempre na nangyari eh. Parang feeling ko, wala namang dito. Yung pag may nagpaparamdam sa akin eh, parang feeling ko, umpisa lang yan. Lahat naman ng lalaki, always, best foot forward eh. Ganyan. Di ba? Tapos parang feeling ko, at the end of the day, mag-end up lang katulad ng tatay na. Ano pa yun? Hindi pa siya. Nakakatrauma mo. Yan yung pinakamahirap. Oh, di ba? Kasi alam mo na yung isa't isa. Totoo. Ang hirap. Tapos, araw-araw mo kasama, katabi mo pagtulog. Oh, di ba? Kabisado mo na paano maghilik kung kailan sa Oo, pagod. di ba? Kailan mo pwedeng sakalin kapag maihin. Mga ganun. Yung sabi ko, Totoo naman. pati hininga mo, alam ko na, pumapasok ka pa lang natin. Di ba? Pag nasanay ka na, ang hirap talaga mo na. Tapos, yan pa, yung anak namin. Parang, Ayun, yung pa yung isa, may anak kayo. parang laging memory niya yung naaalala. Oo, di ba? Mas mahirap yun, yung kapag yung hindi mo, nandun ka na sa halfway through ka na, tapos bigla ka nag-relapse. Di ba? Talagang mapapabalik ka eh. Yan yung mga, yan yung mga pagkakataon ko na parang, pag nag-iisip, hindi ko naman sa pinagsisisihan ng anak na, pero parang, I could have seen, Oo naman, syempre, wala nang... parang I could have seen yung sarili ko. Hindi sana may batang na-apektuhan eh. Oo, yun. Kasi, ano yan eh, nung pregnant ko sa TV namin, I was diagnosed with depression. Gano'n. Oo, suicidal pa ako yung time na yun. Nakuha lang ako sa may Guadalupe Bridge, Patalon. Taka ko ng saktahan. Pala nasa depression stage ka, tapos suicidal ka. You don't realize that you're actually hurting yourself. Oo. Kasi wala eh. Kaya- Hindi mo Kaya akala nila yung depression, ganun lang kababaw. Hindi, ang talagang... At saka ang hirap yung sasabihin nila, think positive thoughts. Wala Di ba? Pag nag-isip ko ng positive thoughts, tapos think happy thoughts daw. Ang maaalala ko yung mga happy moments namin Oo nga, partner ko. Di ba, lalo pa na-depress. Baga, Tapos na-depress parang ako. hindi ka nalalasing. Oo, totoo. Alas. Naalala ko pagkagising ko. Una kong ininom soju. Ang laman na ata ng rep ko, puro Alfonso, soju, Diba? beer, ganyan. Tapos tubig ko yung kape. Naglakad pa ako ng 3 oras. Di ko na malaman kung saan ako nagpunta, kung paano ako nakabalik. Basta Diba? lakad lang ako ng lakad. Grabe, di ba? Tapos biglang may sasalig yung sa akin. Kasi iyak na lang ako. Bigla, ganun. Oo. Pero sabi ko nga, siguro talagang may plano din sila. Kasi hindi naman ako bubuhay. Totoo. Lahat naman nangyayari sa atin, may reason. Kasi minsan nga, yung katulad sa akin, si Lord na nagtanggal ng mga tao, hindi worth it yun sa buhay natin. Yan na lang yung kailangan ko ma-realize. Mahirap, masakit, pero kailangan tanggapin. Ganun eh. Sabi niya sa akin, pero ikaw rin lumalapit. Kung gusto ka niyang i-win back, dapat siya yung lumalapit sa'yo. Pero kung nagawa, sabi ko kasi, ang kinaka-guilty ko, parang feeling ko, hindi ko pa nagawa lang. Tapos umilis ko.
Tapos sabi nila, hindi, nagawa mo na lang. Ano po ba yung sinasabi ng and all. Pero, ang totoo, tulad yun, ako nung first year namin, first year namin, gusto ko siyang iwanan kasi parang, bakit hindi alam mo mga tao na girlfriend na ako? Or kahit yung idea na lang na may girlfriend ka. Di ba? Kasi nababasa ko yung mga chats mo sa babae. Tapos meron pang time na biro lang daw. Sabi ko, pag ba nakipagbiroan ng ganyan sa mga lalaki, ikatutuwa mo. Di ba? Alam mo yun, unfair talaga yung iba eh, no? Unfair. Mag-shoutout ka. Shoutout mo yung ano. Teka. Cash pala. Ako na siya. Para pag napanood niya, alam niya. Pag napanood ako, kuya, alam na nila story. Di ba? Thank you, ma'am. Okay po. Masyado nakakakiyak ang kwento ni ma'am. Pero bago yan, syempre mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Jason Candela ng J-Works Motor Shop at kay Jefferson Candela. Shoutout mga master. And that's for today's video mga kawiwi. To God be the glory. This is life. Peace out.